Matapos gumuho ang bahaging ito ng Binambang Riverbank Protection Project, nagawang inspeksyonin ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang ilan sa mismong ginamit na steel sheet piles. Ginagamit ang mga bakal na ito upang mapanatili ang integridad ng istruktura. Nagrenta ng backhoe ang tanggapan ng kongresista para bunutin ang sheet piles. Nang sukatin ang mga bakal na ito, hindi tugma sa nakasaad sa kontrata para sa proyekto. Nagkakahalaga umano ang proyekto ng nasa 1 bilyong piso. Tayo po ay nagrenta ng backhoe para mabunot yung sheet piles na dati hindi natin masusukat at ngayon nasukat natin. Ang lumabas pala po ay nasa 3.96 to 5.5 meters na ayon po sa drawing mula sa DPWH ay dapat 15 meters. Kaya nakikita po natin na kaya pala nung nagkabagyong Christine last year, nasira itong Binambang River Flood Control Project kahit na kakagawa lang ang project na ito. Ayon sa mambabatas, isa lamang ang proyektong ito sa palyadong flood control projects na iniimbestigahan ng kanyang tanggapan sa District 1 ng Batangas. Kaya panawagan din ito sa pamahalaan ang pagsasagawa ng komprehensibong audit sa mga proyekto kontra baha at dapat singilin ang mga contractor sa substandard projects. We should have a comprehensive technical audit of DPWH projects because if we're only asserting that nandadaya ang mga contractors, kaya wala pa pong mga nasampahan ng kaso. Pero kung i-audit natin ang mga projects which are out there in the open, all across the country and on the Sumbong sa Pangulo website, then we have evidence for much bigger cases to be filed. 2023 na kompleto ang Binambang Riverbank Protection Project pero October 2024 nang masira dahil sa bagyong Christine. Naniniwala naman ang kapitan sa Barangay Santol na mahina ang pundasyon ng proyekto. Yung po nakita po namin problema pero yun nga po kulang sa depensa. Ngayon po natibag nga po ito or nasira, dito na po yung tubig. Yun po ang ngayon apektado naman po itong aming barangay. Samantala, tumanggi namang magbigay ng detalye si Congressman Leviste sa ulat ng panunuhol sa kanya ng isang DPWH Batangas 1st District Engineer para ihinto ang isinasagawa nitong investigasyon sa flood control projects sa kanilang distrito. Nakadetene ang Batangas District Engineer na pinangalanang si Abelardo Calalo sa Taal Municipal Station matapos ang entrapment operation laban sa kanya noong August 22. Giit ni Representative Leviste, mas dapat pagtuunan ng pansin ang substandard infrastructure projects ng DPWH. This is more than just about the incident being discussed. This is about how we can get our money's worth on the 1 trillion pesos in flood control projects and whether it is really wise for the government to spend another 250 billion pesos plus for new projects in 2026 when instead, if we just do audits like this, we can ask the contractors of the previous projects to cover the cost of repairing and extending them. Ngayong araw nakatakda ang pagsampa ng kaso ni Congressman Leviste laban sa naturang DPWH Batangas 1st District Engineer sa Batangas Provincial Prosecutor. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.